Dito fam, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano nyo nga ba makukompute itong inyong processing rate nang hindi tayo minsan nagbe-base lang dito sa ating naka-declare sa ating mga dashboard. So welcome to this channel. It's me again, Paz Capistrano. For today's video ay pag-uusapan natin ay ang about sa kitaan ulit. So kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan, mag-subscribe ka na. Hello Sito fam, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano nyo nga ba makukompute itong inyong processing rate nang hindi tayo minsan nagbe-base lang dito sa ating naka-declare sa ating mga dashboard. Meron ako ditong sample ng isang dashboard and itong total orders, ito yung kabuuang orders ng ating mga shop, and itong pending orders, mga nakapending sa ating orders ngayon and hindi pa napaprocess. Okay, so ito yung orders in transit. Ayan. So, meron pang mga last month orders in transit na meron tayong time frame na pinapatakbo sa ating mga na-process na orders. And ito namang nasa baba, ito yung order processing rate last month. Okay, so last month, itong shop na ito is nakakuha ng 55.3. Ito yung last evaluation. Okay. So guys, kapag mag-compute tayo ng ating processing rate every month, okay, so let's say, first evaluation pa lang, anong bang araw ngayon? So today is February 11, okay, so ngayon is February 11 and may darating tayong evaluation ngayon February 15 and kailangan natin maka 55 processing rate. I-compute natin ngayon kung tama ba or tali itong processing rate na naka-declare dito sa ating dashboard at saka dito sa nasa baba. Okay, so dito tayo sa baba magko-compute ng ating processing rate. Okay, so dito sa orders of the month, ito lang yung orders of the month ng the whole February. Okay? And then, ito namang pending orders, ito talaga yung nasa ating mga orders na naka-pending na. Okay? And then, itong orders in transit, ito yung mga na-process na nung araw ng February 1 hanggang kasalukuyang February 11. Okay? And then, successful orders, so wala pang mga na-delivered na month ng February. Okay? So, ibig sabihin, yung mga na-process na order ng for the month of February is on the way na yung mga iyon. And then, meron tayo isa ditong overdue. And I think lampas na ito ng 10 days, kaya napunta na siya sa overdue. Okay? So, kung paano mag-compute and paano matali yung itong ating processing rate every evaluation, itong ating orders of the month, 74, ima-minus natin dito yung ating pending orders. So, kung minus natin itong pending orders, ang total na lalabas is 34. Okay? So, ngayon, itong 34, ima-minus naman natin ang overdue natin na isa. Okay? So, ang ating mga successful orders is 33 orders in transit. Okay? So, paano natin masasabi na ito ay 44.59%. Okay, so meron na tayong 33 na naiwan dito sa ating computation. Ang gagawin natin para makita natin kung 44% talaga siya, itong 33 natin, i-divide natin yan dito sa orders of the month. Okay, kapag na-divide na natin siya sa orders of the month, let's say 33 divided by 74, ang total na lalabas is 0.44. Ayan. So, ilalagay ko na yung screenshot dito para alam niyo yung formula. So, ang total na makikita nyo dito is 0.4459 and round off. Okay? And para makita natin yung 44.59%, ita-times nyo yan ngayon sa 100%. Okay? So, 0.4459 times 100. So, ayun. Ganun na siya. Lalabas yung total na 44.59. Ayun. I hope you like this video. Paki-like and follow na rin. Paki-share na rin ang video na ito para sa mga kapwa natin sitaw seller kung gusto nilang malaman kung paano mag-compute ng ating processing rate every evaluation. See you guys on my next video.